What's up guys? So it's me again, Motsnidel guys, and welcome back to my channel. And kung bago pa lang sa aking channel guys, ay welcome po sa aking vlog. And for today's video guys, ay meron tayong accessories na ikakabit kay Maxi. Ayun. At ito yung Öhlins shock. At ito yan guys, Öhlins na shock. So ikakabit natin to kay Maxi ngayon. And sana ako yung magkakabit nito. Kaso wala akong mga Allen wrench guys. Kailangan kasi ng parang 10mm na Allen. And then ito yung shock guys. Pakita ko lang sa inyo yung laman. Yan. So yan siya guys. So Öhlins shock na 30mm ay 330 ang taas, 330mm, and adjustable siya guys. Yan o, Öhlins. Nabili ko pala siya sa Shopee ng mga around 2,000 plus guys, no. Lagay ko lang sa screen kung anong exact amount, pero yun 2,000 plus. And then meron siyang kasamang ganito guys. Ewan ko kung para saan to, pero yan yung kasama niya guys, mga bushing and Allen. So yun, so punta tayo sa shop ni Rusimek at ipakabit natin dun. So kita-kits na lang dun guys, no. Peace out. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. So guys, dito na tayo sa dito na tayo sa Rusi guys. Pakabit na natin kay dito yung Öhlins natin. Öhlins shock. So pakabit natin dito kasi kompleto yung tools ni Rusimek dito guys. Okay, so kapit. So guys, nakatadri kay Rusimek guys. Kakabit na ito ng one shock Rusimek. Ako rin tanggal dyan. Sige, tanggalin So tanggalon na ito. Sige, tanggalon sa nakonektanan guys ha. Tapos Rusimek na guys, Rusimek. What's out? Yan guys, natanggal na natin yung U-box guys. Yan guys, okay na siya. Then tanggalin lang natin to, tsaka ito, tsaka yun guys, yun nandun yung tanggalin lang natin yan guys ha. Yun na kayo guys. Tapos natin tanggalin yan guys, pwede na natin kabit yung bagong shock. Okay, so stay tuned guys hanggang sa makabit ko na yung shock. Peace out guys. Patanggal ta sa expert guys. Siya guys, oh. Agdan sana siya guys. Tanggal yan lahat guys para mas madali tanggalin guys. Okay ra ba dyan? Bisan ano dyan, no? Kanang kapo, ay bisan taas yan, no? Wow, may may diferensya dahil. May diferensya, okay ra, no? Ako po din eh. Ay. Ano? Yan! Lensa man! Ugi na kayo na guys, kumpiyansa niya. Yun no. Tanggalin guys. Dapat guys, para mas easy guys, yan tatlo guys, oh. Tanggalin ng tatlo. Ito. Lock, so Pagtaod, easy na lang. easy na lang. Diretso tighten na katanan. O nang lamang kayo basta si Rusimek mukha pa. Ayaw! Yan oh, ganda na guys oh. Woo! So guys, tapos na natin ikabit guys, no? Yan guys, yan ang forma niya guys. Ang angas na guys. Yan. So, goods na yan guys. Ito si Mick ang nagkabit. Madali lang naman pala siya ikabit guys, no? Easy lang pala siya.
And observe natin guys kung anong play niya, and then kung may mga ano ba siya, magiging diferensya ba siya soon. So check natin yan guys, no? Ngayon i-drive natin siya and check natin yung ano niya, suspension niya kung maganda na ba. Peace out. Yan, so testing natin yung ano niya guys, play ng shock niya guys, kung maganda ba. So salamat kay Rusimek, nakabit niya ang aking shock. Salamat, shout out Rusimek PH. So ngayon uwi na tayo, testing natin yung shock kung ganda ba sa daan. Let's go. Salamat Rusimek, pumogi na yung shock natin guys, no? And parang maganda yung play niya guys, oh. May ano na siya. Tingnan natin. First impression sa riding ay napaka ano naman niya guys, oh. Ganda ng play. And parang tumaas konti yung motor ko guys. Tumaas konti yung sa likod. And then sa play, oh, ang ganda ng play niya guys, oh. Woo! Angas ng play. Pero ngayon guys, napansin ko guys, parang nakataas yung sa likod ko talaga guys. Umangat siya kasi 330mm yun eh. Ang stock kasi nito is 300 lang. So sa 330 talagang tataas yun. And gusto ko din yung mataas siya kasi para may ano pa siya, gap pa yung ano niya. And then ang ganda ng play. Yan, oh. Ang ganda ng balik niya guys. Sana tatagal tong all-in shock na nabili natin. And then oh, parang hindi na siya tumatagtag guys. Ito yung magandang shock guys. Testing natin mamaya sa rough road guys, ha. Pero so far first impression, ang ganda. May adjuster pa na, mas adjuster naman tong ano to, ang shock nito guys. May adjuster naman. So kung matigas lang masyado, pwede yung smooth. Ano, isa din sa medyo ano nito guys, downside din is yung ano niya, center stand niya guys is lumiit. Lumiit yung center stand niya guys. Lumalapat na yung gulong niya pag sine-center stand mo guys, kasi tumaas yung shock. Yun yung isa pa sa napansin ko. Yun guys, rough road guys. Testing natin dito guys kung ano ang performance ng all-in shocks. Ano? Wow. Di siya hataw pero may malaking diferensya siya guys. May malaking diferensya siya guys, part ng ano pag nasa rough road. Yun, oh, ma-absorb siya talaga. Oh, yun. Ma-absorb talaga siya guys. Una sa advantage nito guys is umangas yung motor mo, umangas yung forma ng motor mo. Maganda na siya tignan guys. Ang angas niyang tignan. And then ikalawang ano guys, ikalawang advantage niya is hindi ko masasabing naging smooth yung ano talaga, naging smooth yung play ng suspension, pero parang may kaibahan doon sa stock guys, may kaibahan. And then hindi ko pa talaga ito mapapansin ngayon kasi first impression pa naman tayo, first ride pa din natin at maglalapat pa yan. Try natin yan i-observe ng mga 1 week, i-review natin ulit kung maganda ba siya. Never
day. Yo, what's up guys? It's me again, Mots Nidel. Today's video guys is pupunta tayo ng downtown area ng Davao City dahil meron tayong asikasuhin. And kung makakaya pa natin guys, no, may paparehistro natin si Maxi ngayong araw. Try natin kung makakaabot ba tayo pagkatapos natin kunin yung ating card ng ATM sa downtown area. So unahin muna natin yon, kunin muna natin, and then pagkatapos dun guys is paparehistro natin yung motor natin. Kung naalala nyo sa previous vlog ko guys is nagpa-ano tayo ng motor guys, nagpa-repair tayo ng motor natin. Ilang araw na din guys mula nung na-repair natin yung motor natin guys, no. About sa check engine guys, nawala na talaga siya guys, deleted na yung engine check nya. Nasa ano dito, no, light, wala nang check engine. At effective talaga yung nabili kong oxygen sensor na tag 780 plus na oxygen sensor. Mura lang siya pero nawala yung ano nya, check engine. And then yung ano pala natin, yung pinaka problema ko, ang pinakaayaw ko sa ano RFI is yung seat cover na matigas, pindutin. Ngayon ay sobrang smooth na siya guys, kahit isang daliri na lang ay na-open na siya guys. So effective yung ginawa namin ni June na pagpalit ng cable, at sobrang smooth na siya ngayon. And then lubricate namin yon, so okay na naman siya ngayon. Wala nang problema sa seat cover, sa oxygen sensor, wala nang check engine. And then yung panggilid natin na sobrang dumi guys, nalinisan na natin nung time na yon. And so far ang ganda ng ano, mas maganda yung takbo niya ngayon kasi nalinis na yung CVT. Change oil, tapos na din natin siyang ma-change oil. And then yung ano guys, topic natin for today guys is about nung Öhlins na shock na naikabit natin dito kay Maxi guys, no. So nagpakabit kasi ako ng Öhlins na shock, nabili ko siya sa Shopee pa din ng 2,000 plus, basta 2,000. Ilagay ko na lang sa screen guys, no, kung magkano talaga yung shock na yon, exact price sa Shopee. And nagpataas tayo ng shock guys, oh. Binili ko siya, ang size niya is 330 mm. So ano lang guys, no, curious lang ako sa ano, sa shock na to nga nabili ko guys, kasi adjustable siya. And then hindi ko sure sa settings niya, hindi ako sure sa settings niya guys kung okay ba yun. Hindi ko na siya na set kasi hindi ko alam kung paano hanapin yung 00 ng shock na to guys. Wala kasi siyang ano, hindi kasi siya, trinay ko siyang ipihit guys, no, pero kahit ilang pihit ko guys is hindi siya walang yung sinasabi nilang 00 na settings, wala, hindi ko na reach yung 00 na settings. So yung ano sa shock natin ngayon guys, yung Öhlins is pinabayaan ko na lang na ganito muna. Try ko pa siyang mas aralin pa. So sa ngayon guys, no, yung shock natin is sobrang smooth guys kumpara dun sa stock ng Rusi RFI. Sobrang smooth talaga siya guys. Malaki yung kaibahan niya sa stock na suspension ng Rusi. I recommend guys, no, pag kayo, halimbawa may Rusi na kayo, RFI 175, is i-upgrade nyo agad yung shock niya para sa smooth suspension niya guys. Kasi importante ding upgrades yung suspension, kasi sa preference ko, sa akin lang ito, sobrang sakit kasi sa balakang nung stock na shock nito, sobrang tagtag. And then yun na napansin ko sa shock ngayon, kaya talagang inisip ko talaga kung i-upgrade ko ba talaga yung shock. And then ngayon nag-upgrade na tayo. Hindi naman ako nagsisi kasi sobrang malaki yung kaibahan niya sa dating shock natin. Mas smooth siya ngayon, although di ko pa siya na-set talaga guys, no, kung kasi comment down below guys kung paano i-set yung Öhlins shock, kasi hindi ko talaga makita yung 00 na settings niya. So na lang, ang ginawa ko na lang is yung bounce ko na lang siya hanggang sa yung gusto kong smoothness ng natin, shock natin. Yun ang ginawa ko. Talagang malaki yung kaibahan niya guys, kasi yung play ng shock niya is hindi matagtag kumpara sa dati. Malaki talaga yung kaibahan niya.
yan o. Dumadaan ako sa sementong road. Diba yung sementong road is medyo ano, matagtag. Yan o, dumadaan tayo sa rough road. So sobrang smooth niya guys kumpara nung dati. Kasi yung dati guys sobrang tagtag talaga at sakit sa balakang. Okay lang naman siya talaga guys kung ano lang, pero talagang mafe-feel mo na masakit yung balakangan mo pag naglo-long ride ka. Or kahit city ride lang guys, basta merong mga matagtag, lalo na semento. Yun yung pinaka mapapansin ko sa shock natin dati. So now ngayon napalitan na natin ng Öhlins. Obserbahan pa natin kasi hindi pa naman kasi ito nagtatagal sa atin. Pero so far guys, nafe-feel ko sobrang ano naman siya, smooth naman siya guys, no. So yun, napaka angas din ng forma niya, napaka ayos din ng color, gold. Meron namang iba-ibang color yun, may black, may green ba yun, parang ano, parang tortoise green. At ito new yellow yung nabili ko na shock, yung sobrang yellow niya. So talagang maganda talaga yung Öhlins, no, na shock. Ewan ko lang kung magtatagal, pero sa ngayon satisfied ako sa ano ang performance na ibinibigay sa akin nito. Satisfied naman ako. So for today's video guys, no, is pupunta tayo ng ano, ang UB guys, Union Bank, dahil kukunin natin yung ATM natin. Then at the same time ay magpapa-rehistro na din tayo ng motor kasi expire na to si Maxi guys, no. Sa ano lang, hindi nakakaalam. Binabiyahe ko siyang expire. Ano ba yan? Talagang hindi ko kasi napansin na expire na pala to guys. Nakaligtaan natin na paparehistro na pala natin si Maxi. So ngayon guys is ipaparehistro ko siya. Anong oras na? 12:36. So mga siguro makakaya hanggang 2 PM yan. So una natin gawin is puntahan muna natin yung ATM natin para maka-withdraw na tayo guys ng pera. A few moments later. So guys, tapos na po tayong kumuha ng card. And now tayo natin pumunta sa PTSJ sa may Ecoland. Machip. So guys, tapos na po tayong makuha ang ating bagong card na replacement. And now, testing natin pumunta sa PTSJ kung pwede pa ba tayong makapag-renew ng motor today. So sana guys ay makapag-renew pa tayo today guys, no, kasi para isang ano na lang, isang lakaran na lang. Ang time ang oras ngayon is 2:32 and I think baka pwede pa tayong makahabol. So guys, kita-kits na lang dun sa PTSJ guys, no. Update ko na lang kayo kung makakapag-renew tayo or hindi. Let's go. Yo, so nandito na tayo sa Ecoland guys, no, ulit. At yung ano guys, pupuntahan kong emission center is pinakamalaki dito sa Davao, yung PTSJ emission center. And I think na vlog ko na yon, nasa vlog ko yon. Doon tayo magpapa-emission ngayon guys, no. At sana ay makaabot pa tayo. Ang time is 2:48 and I think naman makakaya pa. Hindi ko lang alam kung sa LTO ay makakaabot pa tayo, pero at least na emission na natin and na ano na natin lahat ng mga papeles. Dito lang sa ano yan guys, Ecoland Drive yan, PTSJ Private Motor Vehicle Inspection Center. Yan. Uy, konti lang nandito. Pwede ba paano dia sir? Emission? Unsay kailangan? Magkuha pag insurance? O siya mag-adto sa kadito? Sige. Diretso lang na. Yun, walang mga tao guys. Bakante. Try natin mag-ask. Sir, pwede pa ba emission? Pwede pa. Park sa dia ORCR panda. ORCR lang? Okay. Guys, walang tao ngayon guys. Hapon na kasi. Ito lang yung gagamitin natin. Ito, mas maigi ito. ORCR lang daw. Tara sir? Sige. Dire na motor, okay lang? Sige. Dito lang si Maxi. Stay put ka lang dyan Maxi ha. Waiting time lang muna guys. Tawagin tayo ngayon. Isa out.
Guys, tapos na tayo makapagbayad guys. 560 yung nabayad natin. Ito yung unit natin guys. Yan. Yan. Like, dinidikat lang ng QR code para dire-diretso na. Okay, babalikan ko na lang kayo guys. Pagyan na tayo. Yan yung motor natin guys. Netest na natin. Yan, so ito yung kagandahan dito guys, kasi pag ganito mas masyadong malaki na yung center nila. Ito yung mga gamit, dapat lang siguraduhin nyo lang na kompleto talaga yung mga papeles nyo ng motor para tuloy-tuloy na yung pagpaparenew nyo. Pagkatapos na dito, ito na kaya agad sa LTO para ano na lahat. Yan as maxi guys, oh. Angas. Yan, dyan na naman. Yan, sa ilaw sine-check nila yung ilaw, braking, tsaka yung so dito lang yan matatagpuan sa Ecoland guys, no? Ecoland Drive, Ecoland Drive. And 560 pa yung nabayaran natin sa ngayon. Peace out. So guys, tapos na tayo. Wait na lang natin yung result. So 560 lang dito guys, no? 560 lang yung nabayaran ko sa ngayon. Ewan ko kung may babayaran pa ba. Pero sa ngayon 560 pa lang yung nababayaran. At wait tayo ng result. So dito na lang muna si Maxi guys. So guys, tapos na tayo makapag emission test guys, no? Ang next natin is sa LTO na tayo pupunta. Dalalin lang natin tong result natin doon sa LTO at sana makaabot pa tayo. Diyan lang muna siya. Okay, let's go sa LTO. So unang nabayaran natin guys, no, is 560 para sa emission test dito sa PTSJ at 560 lang pa, 560 na lang ang nabayaran natin sa emissions test. And then now, tapos na tayo sa emission test, pupunta tayo ng LTO para ipa-process natin yung renewal ng ating rehistro ng motor. So stay tuned guys, no, at pupunta na tayo sa LTO ngayon. Guys, kuha na tayo ng guys, insurance. Kumuha na tayo doon sa BTS. Asa dapat sir? Kaya lang ilang Sir, sir? 550 na sir. 550. Waiting time. 550 insurance guys. So guys, tapos na tayo magkuha ng guys. Ayan, dito na yung lahat ng patat. So punta na tayo dun sa LTO para ipasa tong natin copy. So punta na tayo dun sa loob guys para i-process na guys. Tapos na natin submit yung mga papel natin guys. Punta tayo sa window S1. At dun tayo din natin i-hintayin yung natin yung renew wall natin papel.
Heraldo, ma'am. Kaya na ni ma'am? Okay na yung ano natin guys. Dito guys, hindi na yung ating motor guys. Tapos na yan guys. So doon na lang tayo magpupag motor guys. Nakakadali lang naman tayo natapos. Okay na yung ating ano. Goods na. Uwi na tayo guys. Let's go. So guys, so guys, tapos na tayo makapag-renew guys, no? Leto natin yung araw natin today. And now, uwi na tayo. Sobrang madali lang pala magpa-renew guys pag pag hapon na. Ano bang fee dito? Parking fee? Wala. All goods na guys, no? Kompleto na natin yung ating lakad for today. Nakuha na natin yung ATM natin. And second, nakapag-renew na tayo ng motor. So wala nang kaba. And now we're going home. So yun guys, no? Napakadali lang ng proseso ng guys, renewal paghapon na naglakad. Wala nang tao masyado guys. Parang ilang oras lang tayo. I think wala lang oras pa naghintay guys, no? Hindi lang walang oras na naghintay ako guys. At natapos natin lahat ng ating obligasyon. So isa-isahin natin yung mga nabayaran natin guys. Unang nabayaran natin is yung sa PTSJ na 560 sa emission test. Kalawa is yung sa insurance na 550 pesos. Ikatlo is yung sa renewal natin sa LTO na 620 pesos. 620 pesos. So all in all guys, mga nasa 17 plus I think. Lagay ko na lang sa screen kung magkano ang total guys. So yun lahat yung nagastos natin ngayong araw guys, no? Tamang tama lang yung pera natin dala. Di naman naubos. Napaka-progressive ng araw kasi nakapa-comply tayo ng mga gagawin, mga natin, papeles natin sa motor. Wawi na tayo ngayon guys, no? At dadaan tayo sa Coastal Road. Si Jan Jan, apil ka sa kong vlog Jan. Jan si Jan Anthony Calyao. So guys, no, salamat sa panonood guys, no. Sana ay nagustuhan nyo ang video natin for today. At kung nagustuhan nyo man guys, ay please paki-like, share, and subscribe na lang din para lagi kayong updated sa ating mga video. So guys, hanggang dito na lang siguro guys, no? Kita tayo ulit sa next episode. Peace out. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I want a way, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch.